Hello mga Marcy! Ilang araw na nga kaming walang gasol at hindi na nga rin ako nakakapagluto serye sa aking mga mini vlogs. At dahil nakauwi na nga si Daddy, sabi ko sa kanya ay bumili na nga siya ng gasol. Mahirap din kasing magluto sa rice cooker dahil matagal. Inaalis na nga pala ni Daddy tong gasol doon sa loob ng cabinet. Kaso naman ay hindi magkasya. Nagtatalo pa nga kami dahil sabi ko nga sa kanya paano yan nailagay dyan kung hindi kasya. At sinabi niya nga sa akin na nung nilagay niya nga daw yung tangke dyan ay wala pa nga daw pinto yung cabinet namin. Ay siya, hindi ko na nga natatandaan at aminado ako na makakalimutin na nga rin talaga ako. At ayun, kahit anong gawin ay hindi niya nga talaga mapagkasya. Kaya ayan, pinakuha niya ako ng Phillips screw at kinailangan niya nga tanggalin yung pinto. Mas mainam naman kako yan kaysa masira nga yung cabinet ko. Kaya naman niyang ibalik yan dahil siya rin naman yung gumawa niyan. Huwag nyo na nga palang pansinin nyo na sa loob ng cabinet ko dahil maayos yan kanina pero nagulo nga dahil kinukuha niya nga tong tangke. Agad na nga rin kaming pumunta ng tindahan nung makuha na nga ni Daddy yung tangke. Nang makakuha na nga si Daddy dyan ng gasol ay agad na nga rin siyang umalis at naiwan naman ako para bumili ako ng uulamin namin. At eto nga pala yung nabili kong ulam at ay balunan, iaadobo ko lang naman yan. Yan nga palang ipapaulam ko sa kanila tapos ako may iba kong uulamin. Dahil nagkikrave ako sa alamang ay magluluto nga ako nito. Dati nga nung tamad pa akong magluto, char. Bumibili talaga ako ng ganyan yung luto na tapos iniinit ko na lang. At pag hindi ko nagustuhan yung lasa, ay dinadagdagan ko na nga lang ng mga pampalasa. Nakapaggayat na nga pala ako dyan ng bawang, sibuyas at sili. At ngayon naman po ay huhugasan ko nga itong alamang. Syempre mahirap na baka mamaya may mga batungang maliliit na nakasama dyan. Para kahit papaano ay matanggal-tanggal naman yung lansa niya. Na-realize ko rin kasi na mas mainam nang ako na ngayon nagluluto para mas masarap. At syempre nakakasigurado pa ako sa mga sangkap na ilalagay ko. Sa totoo lang kasi talaga yung ibang nagtitinda ng alamang ay hinahaluan nga nila ng nyog. Syempre nga naman para dumami yung alamang, 'di ba? Kulay brown nga yung nilagay kong mantika diyan dahil pinagprituhan niya ng baboy. Kaya kahit walang sangkap na baboy itong gagawin ko ay medyo malalasahan yan. At ayan, syempre nag-start na ako dyan mag-gisa-gisa at hihintayin ko nga lang yung mag-aroma. Nabay ko na nga rin palang gisahin tong sili dahil mas masarap nga daw at mas maanghang pag nagigisa nga daw yung sili. 2 pirasong sili nga lang yung nilagay ko dyan pero grabe sa anghang. Talaga namang napapainom ako ng tubig nung kumain nga ako nyan. Mahilig nga rin pala yung lola ko dyan sa alamang pero nung nalasahan niya nga yan ay ayaw niya nga daw. Sayang nga daw at ang sarap nga daw ng pagkakaluto ko kaso sobrang anghang naman daw. Nakuluan ko nga palang mabuti yan sa suka. Tapos nung okay na naglagay ako dyan ng ketchup, hindi ko na nga lang na-video. At pag ganito na ang itsura mga Marcy, ay nako napakasarap naman talaga. Habang nagvo-voice over ako ay parang gusto ko na naman nga kumain ng alamang. Naghahanap nga ako dyan ng mabibilihan kong mangga at santol kaso wala na nga akong mabilihan. At dahil pang ulam ko naman talaga to ay ternohan na natin yan ng pritong talong. At pagka ganito naman ang ulam mo, taobang kaldero nito malamang sa alamang. O siya, hanggang dito na lang mga Marcy. Sana ay natakam kayo at makapagluto rin kayo ng di oras nitong alamang. Salamat sa panonood. God bless!